Good morning mga ka-native! For today's episode, tayo po ulit ay magbabahagi ng kaunting kaalaman para sa mas magandang pag-aalaga ng native chicken. Kaya kung gusto mong malaman, panoorin mo lang ang video natin. Para sa ating episode ay pag-uusapan naman natin ang tamang paraan kapag meron tayong namatay na sisiw. Una nating pag-uusapan ay mga posibleng dahilan ng pagkamatay ng ating mga sisiw. Ito naman yung mga karaniwang dahilan. Una, sakit o infection na ang tinatawag natin na Newcastle disease at coccidiosis, at ang pangalawa, lamig o init na nakukuha nila sa pabago-bagong panahon, at pangatlo, kakulangan sa nutrisyon, hindi sapat ang bitamina at mineral na ating binibigay, at pangapat, pwede na rin natin i-consider yung pag-atake ng mga daga o ibang hayop. Hindi talaga natin maiwasan na mamatayan ng mga sisiw, at meron din tayong paraan kung paano i-dispose ang patay na manok, at hindi na lang natin itapon basta-basta sa gilid. Ito yung mga tamang paraan para hindi na makahawa sa ibang manok. Pwede rin natin itong sunugin, pero mas maganda na ilibing na lang natin mga ka-native. Maghuhay tayo ng malalim, 1 o 2 talampakan ang lalim. At sa parang ito ay makakaiwas tayo makahawa sa ibang manok natin. At kung meron po tayong apog dyan o lime, pwede rin natin isabay sa manok para makaiwas o mamatay yung mikrobyo. Pagkatapos natin ilagay sa butas yung manok, tatabunan natin ito at tsaking siksik ang lupa. At siguraduhin hindi mabubungkal ng ating mga aso. Ops, huwag ka muna mag-i-scroll mga ka-native at meron pa tayong ibabahagi. Mga ka-native, paano naman natin maiiwasan ang pagkalat ng sakit? Agad-agad tayong mag-disinfect sa kulungan kung saan galing ang namatay nating sisiw. Gumamit lang tayo ng disinfectant na kagaya ng Zonrox Original. At ihalo natin sa tubig at yan ang i-spray natin sa kulungan. At bukod sa pagdi-disinfect, ito rin yung mga bagay na pwede nating gawin na importante at para makaiwas sa sakit o infection. Una, ihiwalay agad ang may sakit o mahinang sisiw. At pangalawa, linisin palagi ang kulungan. At pangatlo, siguraduhin malinis at sariwa ang pagkain at tubig. Pangapat, magbigay din ng tamang bitamina. At panglima, panatilihing may tamang temperatura sa brooder. At pang-anim, iwasan niya ang sobrang siksikan sa kulungan. At ang pang-7, regular na obserbahan ang kalagayan ng mga sisiw. At ang panghuli mga ka-native, mahalagang may disiplina at mabilis ang aksyon kapag may namatay na sisiw upang hindi ito makahawa sa iba. At ugaliin ding maghugas bago pumasok at pagkatapos mag-disinfect sa mga kulungan. At ang kalinisan at tamang pangangalaga ay susi para manatiling malusog ang inyong mga alagang manok. At sana meron po kayong nakuhang aral sa ating episode. Yun lamang po, marami pong salamat!